Nitong gabi mga kapatid, tayo po ay papasok again sa panibagong kabanata of the Book of Revelation. At upang maunawaan po natin kung ano po ang transition ng kabanatang ito sa buong aklat, we just want to give ourselves a reminder kung ano po yung mga napag-aralan po natin. In Revelation 6, natutunan po natin yung tinatawag po the first six seals. Dito po natin natutunan at napag-aralan that ang bawat selyo ay may kinalaman sa mga mangyayari po in the future at nagsimula na ho sa ating kasalukuyan. Dito din po natin natutunan that ang may otoridad na mabuksan ang bawat selyo ay walang iba kundi si Kristo. At ang nilalaman ng bawat selyo ay patungkol po kung ano ang magiging destination at destiny ng mga mananampalataya at ng mga hindi mananampalataya. Pero pagdating po natin doon sa pag-aaral po ng Revelation chapter 7, dito po natin natutunan yung judgment and sealing. At sino po yung mga tinatakan ng buhay na Diyos? Walang iba kundi yung 144,000. Na bagamat na itinuturo po ng Biblia that there are 144,000 na tinatakan mula po sa bawat tribo ng mga Israelita, we have to understand hindi po ito literal na tatak. Hindi rin po ito literal na mga Hudyo. Kundi napag-aralan po natin sa Revelation 7, talata 9 hanggang pababa, na ang nilalarawan po ng 144,000 ay walang iba kundi ang bawat mananampalataya, Hentil at Hudyo na kay Kristo Jesus. And the reason why umabot po siya na 144,000 dahil yung numero po na 12 times 12, in this case 12,000 times 12 tribes, ay aabutin po na 144,000. To which nakita po natin sa ating pag-aaral po of Revelation 21 that ang sukat po ng bagong Jerusalem is 12 and 144 cubits. So dito ho natin natutunan that yung nilalarawan pala na 144,000 na Hudyo ay walang iba kundi ang lahat ng mga mananampalataya na kay Kristo Jesus kung saan balang araw makakasama po nila ang Diyos. So bago po ibuhos ng Diyos ang kanyang galit sa mundo, ang sabi po ng Biblia, tinatakan muna ang mga 144,000. Ngayon sa ating pagpasok sa Revelation chapter 8, kung natatandaan po natin, kung ang Revelation 6 ay patungkol sa 6 na selyo na binuksan po ni Kristo, at ito po ay nagkaroon ng interlude, which means may konting paliwanag muna bago po ibuhos ng Diyos ang kanyang galit, dito po papasok ang Revelation 7. Pero pagdating po natin sa Revelation chapter 8, dito po natin makikita in at least 13 verses yung tinatawag na seventh seal and the trumpet judgments. So kung sa Revelation 6 natapos po siya sa ika-6 na selyo, and Revelation 7 hindi muna binuksan ang ika-7 selyo dahil kailangan muna tatakan and to protect the people of God from second death and destruction or the wrath of God. Pagdating po natin dito sa Revelation chapter 8, ipinagpapatuloy po muli ng Diyos, ang Diyos Espiritu Santo, yung seal judgments. So lagi ho natin tatandaan, Revelation 6, umaabot lang po siya sa 6 seals. Revelation 7, bago po buksan ang 7th seal, kailangan muna tatakan ang mga mananampalataya. And Revelation 8, ipinagpapatuloy po niya yung mga hindi natapos in Revelation chapter 6. Ngayon sa ating pag-aaralan mga kapatid, bagamat 5 verses lamang ang ating pag-aaralan, may kinalaman po ito sa mga magaganap sa final judgment. So magbibigay po ng halimbawa muna. Buburahin ko muna ho ito. Kung natatandaan po natin sa ating pag-aaral po of Revelation chapter 6, natutunan po natin
that yung first 4 seals ay masasabi po natin present. Nangyayari na po ngayon. Present po siya. Presence tuloy. Present. Nangyayari na ho ngayon. May gera, may gutom, o taggutom rather, may mga pag-uusig, may pandaraya, lahat na. Nangyayari na ho yan ngayon. And then natutunan din po natin that when it came to the 5th seal, ito ay patungkol sa mga pinatay na mga Kristiyano. So masasabi ho natin, this is also present. Pero pagdating sa 6th seal, ito ay masasabi po natin, future. Hindi pa nagaganap. At bakit po hindi pa nagaganap? Dahil sa ating pag-aaral ng ika-6 po na selyo, dito ibubuhos po ng Diyos ang kanyang galit sa mga wala kay Kristo. Kailan? Sa araw ng paghuhukom. So hindi pa ho ito nagaganap. Naganap na po yung mga nangangabayo, naganap na po yung pagpatay sa mga Kristiyano sa ating kasalukuyan, sa ating panahon. Nagsimula ho ito nung si Kristo po ay umakyat na ho sa langit, nung magiba po ang templo sa Jerusalem nung taon po ng 70 AD, hanggang sa ating panahon, nangyayari at nangyayari pa rin ho ito. Pero ang hindi pa ho nagaganap na mga selyo is the 6th seal, and we shall see mamaya also the 7th seal is also considered future. So sa 7 seals na mababasa po natin in Revelation, only the first 5 ay nagaganap ho ngayon. Pero yung last 2 ay hindi pa ho nangyayari. And we shall see mamaya kung bakit hindi po natin pwedeng sabihin na yung 6 at 7 seal ay nagaganap po ngayon dahil patungkol po ito sa final judgment. So ngayon, simulan po natin dito sa chapter 8 verse 1 ng ating pag-aaral. Ang sabi po ng Biblia, nang tanggalin ng tupa ang ikapitong selyo, tumahimik ang langit ng mga kalahating oras. When he opened the 7th seal, there was silence in heaven for about half an hour. Now, maaari ho nating tanungin, nung binuksan po ni Kristo, the first 4 seals, makikita ho natin, may mga nakasakay po sa kabayo eh. There's action. There's drama. Pagdating sa 5th seal, nakita ho natin, sa ilalim po ng altar, may mga kaluluwa na humihiling po ng tulong sa Diyos kung kailan gaganti ang Diyos para sa kanila, lalo na po sa mga taong pumatay sa kanila. So may drama, may action. Sa 6th seal, ganoon din. May action din ho. Yung galit ng Diyos ay matatagpuan sa ika-6 na selyo. Pero pagdating po dito sa ika-7 selyo, ang nakikita lang ho natin ay there is complete silence for about half an hour. There's no drama, walang nakasakay sa kabayo, and yet nakikita lang po namin that the final seal na binuksan ni Kristo is about silence for half an hour. Now, ano po ang ibig sabihin nung salitang tumahimik ang buong kalangitan ng kalahating oras? Natatandaan po natin that tuwing may binabanggit po ang Book of Revelation, lagi po ito may kaugnayan sa lumang tipan. Hindi dapat tayo humugot sa mga nakikita ho natin sa ating panahon upang ma-interpret ang isang bagay sa Revelation. Kundi dahil naisulat ho ito nung unang taon, kailangan siyasatin ho natin maigi kung ano po ang ibig sabihin po nito sa mga tao noon rather than sa ating panahon. Dahil kapag siniyasat po natin ang kahulugan po ng Revelation ayon po sa ating pagkakaintindi ngayon, rather than sa pagkakaintindi ng mga tao noon, hindi ho natin makukuha ang kahulugan ng tekstong ito. So ang tanong, sa panahon po nung maisulat ang Revelation, anong ibig sabihin po ng silence?
Lalo na po kung a revelation ay humuhugot po sa lumang tipan. Well, tignan po natin kung ano po nakalagay dito sa Habakkuk chapter 2. Dito po tayo sa aklat ng Habakkuk. Habakkuk chapter 2. At dito po tayo sa talatang 19. Habakkuk chapter 2 verse 19. Habakkuk chapter 2 verse 19. Tignan niyo po ang nakalagay. Nakakaawa kayong nagsasabi sa ribultong kahoy o bato, gumising ka at tulungan kami. Ni hindi nga iyan makapagtuturo sa inyo. At kahit pa balot yan ng ginto at pilak, wala namang buhay. Pero ang Panginoon ay nasa kanyang banal na templo, kaya ang buong mundo ay manahimik sa kanyang presensya. Sulitin ko po ang talatang 20. Pero ang Panginoon ay nasa kanyang banal na templo, kaya ang buong mundo ay manahimik sa kanyang presensya. Let all the earth be silent before Him. Now, bago po banggitin ang salitang manahimik ang buong mundo, ano po ang unang nabanggit bago dumating po yung salitang manahimik? Galit ang Diyos sa mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. At nung sinabi po ni Yahweh na galit po siya sa mga Diyos-Diyosan, biglang binanggit po ng Biblia, lahat ng ang buong mundo ay kailangan manahimik. Okay? Ngayon, kung titignan po natin ang aklat po ng Zephaniah chapter 1, basahin naman po natin ang Zephaniah chapter 1. So kasunod lang po sila, magkakasunod lang ha. Verse 7, Zephaniah chapter 1 verse 7. Tignan niyo po ang nakalagay. Tumahimik kayo sa harapan ko, dahil malapit na ang araw ng aking pagpaparusa. Inihanda ko na ang aking mga mamamayan para patayin tulad ng hayop na ihahandog. Pinili ko na ang mga kalaban na tinawag ko na sasalakay sa Huda. In English, be silent before the sovereign Lord, for the day of the Lord is near. The Lord has prepared a sacrifice. He has consecrated those He has invited. So ano ho yung mapapasin po natin? Sa Habakkuk 2, galit ang Diyos sa mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. So ano po naging resulta ho nun? Manahimik ang buong mundo. Sa Zephaniah, ang tema po ng aklat na ito ay patungkol sa araw ng Panginoon, na parurusahan po niya ang lahat ng umusig sa kanyang mamamayan. At ano po ang naging resulta po nito? Nung sabihin ng Diyos na wawasakin niya ang lahat ng gumagawa ng kasamaan. Manahimik ang lahat sa presensya ng Diyos. And lastly, kung babasahin po natin dito mga kapatid sa aklat ng Zechariah chapter 2. Dito po tayo sa Zechariah. Zechariah chapter 2. At dito po tayo sa talatang 12. Zechariah chapter 2 verse 12 to 13. Sabi po ng Biblia, at muling aangkinin ng Panginoon ang Huda bilang kanyang bahagi sa banal na lupain na Israel. At ang Jerusalem ay muli niyang ituturing na kanyang piniling lungsod. Tumahimik kayong lahat ng tao sa presensya ng Panginoon, dahil dumarating siya mula sa kanyang banal na tahanan. The Lord will inherit Judah as His portion in the Holy Land, and will again choose Jerusalem. Be still or silent before the Lord, all mankind, because He has roused Himself from His holy dwelling. So ano po yung mapapasin po natin sa mga nabasa ho natin kanina? Tuwing binabanggit po yung salitang silence, sa Habakkuk, binanggit po yung salitang silence after idolatry.
Sa Zephaniah, binanggit po yung salitang silence after persecution. At pagdating sa Zechariah, binanggit po yung salitang silence after governmental oppression. So what do they all have in common? Lahat ho ito ay nahuhulog sa kategorya ng kasalanan. Nang ibig sabihin, ang mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, sinabihan po ni Yahweh ang mga ito, manahimik kayo sa aking presensya. Nung nagkaroon po ng pag-uusig, laban po sa mamamayan ng Diyos, sinabi ni Yahweh, manahimik ang buong mundo. At pagdating sa Zechariah, dahil may mga bansa na umaalipin sa mga Israelita upang hindi nila maipagpatuloy ang pagtayo po ng templo, sinabi po ng Diyos, manahimik ang lahat dahil ako'y darating na sa aking mamamayan. So ang tanong, ano ho ang pinagkakaisahan ng bawat paggamit ng salitang silence in Habakkuk, Zephaniah, and Zechariah? They all have one message: judgment. So nung makita po ni Juan in Revelation 8 that tahimik po ang kalangitan ng kalahating oras, ang ibig sabihin po nito, ayon po sa binabanggit po sa Lumang Tipan, inihahanda po ng Diyos ang kanyang galit upang parusahan ang mga masasama. So uulitin ko ho, kung sa Lumang Tipan, ang salitang manahimik ay nasa konteksto po ng pagpaparusa ng Diyos laban sa mga masasama. Kaya po nagkaroon ng katahimikan sa langit for half an hour is because ang nilalarawan po nito is ihahanda na po ng Diyos na ibuhos ang pagpaparusa laban sa mga masasama. So yun ang ibig sabihin ng Revelation 8 verse 1. When the Bible says manahimik ang buong kalangitan, God is preparing to judge the entire world. Pero kung natatandaan po natin kanina, kaya pala hindi binuksan ni Kristo ang ikapitong selyo dahil kailangan tatakan muna ang mga mananampalataya upang hindi ho sila madamay sa galit ng Diyos. So ngayon, kung babalikan po natin ang Revelation 8, dito naman po tayo sa talatang 2, in Revelation 8 verse 2, tingnan niyo po ang nakalagay. Pagkatapos, nakita ko ang 7 anghel na nakatayo sa harapan ng Diyos. Ang bawat isa sa kanila'y binigyan ng trumpeta. So ngayon, alam na ho natin ang kahulugan ng salitang silence. But here's another question. Nung binuksan po ang ikapitong selyo, ang sabi po ng Biblia, bukod pa ho sa silence for half an hour, ang sabi po ng Biblia, that there were 7 what? Angels. And number 2, binigyan sila ng 7 trumpets. Now, in the Bible, mapapansin po natin that yung bilang po ng mga anghel varies. Halimbawa, may 4 na buhay na nilalang sa langit. Mga anghel ho yun. Pero iba po ang kanilang itsura sa mga ibang anghel. Then we've also come to learn in chapter 1, 2, and 3, sino po yung mga nagbabantay sa 7 iglesia? Mga anghel. So may 7 anghel para sa bawat iglesia sa Asia Minor. Ngayon, in apocalyptic literature, which the book of Revelation fits in, it was very common sa mga sulat at liham ng mga writers of apocalyptic literature na mag-introduce ng mga anghel, which in this case, 7. Kapag binasa niyo po ang unang Enoch o kapag binasa niyo po ang ikalawang Enoch, bagamat ito po ay hindi kinasihan po ng Diyos, itinuturing po ng mga Hudyo yung aklat na ito bilang apocalyptic literature. At doon ho natin makikita that may mga ilang anghel na binigyan ng pangalan.
May anghel na kung tawagin po, Raphael. And there's other angels alongside with him. So ngayon, yan po ay usong-uso nung panahon po nung maisulat ang Revelation. Pero hindi maaari sila humugot sa unang Enoch, kundi meron pong nilalarawan ang mga anghel na ito, and we can say, ang mga anghel po nito ay walang iba kundi mga ahente ng Diyos upang parusahan ang mga masasama. Pero notice what? Yung binigay po sa mga anghel, hindi sila binigyan ng sword, hindi sila binigyan ng pana, ang ibinigay sa kanila mga trumpets, trumpeta. Dito ho natin makikita in Revelation that there is a threefold pattern of judgment. Unang-una, 7 seals. So that's from chapter 6, okay, all the way through to chapter 8. 7 seals. Number 2, 7 trumpets. Ito'y umaabot from chapter 8 hanggang chapter 11. And then lastly, 7 bowls. And this is found in chapter 16. So there is a threefold judgment pattern na nagaganap po sa aklat ng Revelation. 7 seals, 7 trumpets, 7 bowls. 3 patterns, 7 altogether, at ang nilalarawan po syempre ng numero na 7 ay hindi literal na 7, kundi it refers to perfection or completion. Nang ibig sabihin, ito yung perfect judgment ng Diyos. Now, that being said, we need to ask the question, ano po ang ibig sabihin ng trumpeta sa Biblia? Dahil tuwing may binabanggit po ang Revelation ng mga ilang, masasabi po natin na mga elemento o kagamitan in the book, sigurado may hinuhugot po ito muli sa lumang tipan. Na bago ho natin pag-aralan po yung tamang sagot ho dito, para lang magkaroon po tayo ng tamang pag-unawa kung paano po gamitin yung salitang trumpeta sa Biblia, usually ang salitang trumpeta ay may nilalarawan po ng mga ilang bagay. So simulan po natin dito mga kapatid sa Exodus chapter 19. Tuwing binabanggit po ang trumpeta, minsan tumutukoy po ito sa presensya ng Diyos. Sa Exodus 19, verse 16, Exodus 19, verse 16, tignan niyo po ang nakalagay. Sa Exodus 19, talatang 16. Exodus 19, verse 16. Sabi po dito, kinumbagahan ng 3 araw, kumulog at kumidlat at may makapal na ulap na tumakip sa bundok at narinig ang malakas na tunog ng trompeta. Ibaba po natin ang basa sa verse 19. At lalo pang lumakas ang tunog ng trompeta. Nagsalita si Moises at sinagot siya ng Panginoon sa pamagitan ng kulog. So dito, ang salitang trumpeta ay hindi po madalas na binabanggit lamang sa isang pisikal na trumpeta. Ang trumpeta, minsan sa Biblia, ay tumutukoy po sa tunog na napakinggan ng mga tao nung bumaba po ang presensya ng Diyos sa bundok. So mali pala na sabihin po natin na tuwing binabanggit po ng Biblia ang salitang trumpeta, lagi po ito tumutukoy sa instrumento. Mali ho yun. Ang salitang trumpeta, depende po sa konteksto ng Biblia, minsan ay tumutukoy sa presensya ng Diyos. Pangalawa, ang trumpeta ay ginagamit po sa pagbibigay awit sa ating Panginoon. Sa 2 Samuel, kung ating po babasahin, 2 Samuel, chapter 6, 2 Samuel chapter 6. And let's begin here, mga kapatid, in verse 13. 2 Samuel chapter 6, verse
13. Tungkol po ito sa pagpupuri ni Haring David. Verse 13. Nang makaanim na hakbang na ang mga nagbubuhat ng kahon ng Panginoon, pinahinto sila ni David at naghandog siya ng isang toro at ang isang pinatabang guya. At sumayaw si David ng buong sigla sa presensya ng Panginoon na nakasuot ng espesyal na damit na gawa sa telang linen. Habang dinadala ni David at ng mga Israelita ang kahon ng kasunduan ng Panginoon, nagsisigawan sila at umiihip ng trompeta. So yung trompeta ho dito ay masasabi ho natin literal. Instrumento ho talaga. Hindi po ito tumutukoy sa presensya ng Diyos. Isang literal na instrumento na trompeta ang ginamit po pagdating po sa pagbibigay awit sa ating Panginoon. Moreover, ang pagbibigay o paggamit po ng salitang trompeta ay isang babala sa Lumang Tipan. Kung babasahin po natin ang Bilang, Kapitulo 10, the book of Numbers, chapter 10. Numbers chapter 10, verse 9. Tignan niyo po ang nakalagay sa Bilang, Kapitulo 10, talata 9. Tignan niyo po ang nakalagay. Kapag naroon na kayo sa iyong lupain, at makikipaglaban na sa iyong mga kaaway na umaapi sa inyo, patunugin ninyo ang trompeta. At ako ang Panginoon na iyong Diyos ay aalalahanin kayo at ililigtas sa iyong mga kaaway. So kung kay Haring David ang trompeta ay ginamit po sa pagbibigay puri, dito po sa Aklat ng Bilang, ang paggamit po ng trompeta ay upang makapagbigay ng babala sa mamamayan ng Diyos. So one is for worship, one is the presence of God, the other one is a warning. And lastly, ang paggamit po ng salitang trompeta sa Lumang Tipan ay tumutukoy po sa pagdating ng araw ng Panginoon. Basahin po natin ang Aklat ng Joel chapter 2. The book of Joel. At simulan po natin dito mga kapatid sa talatang 1. Joel chapter 2 verse 1. Joel chapter 2 verse 1. Sabi ho dito, hipan ninyo ang trumpeta upang bigyang babala ang mga tao sa Zion, ang banal na bundok ng Panginoon. Lahat kayong nakatira sa Huda, manginig kayo sa takot, dahil malapit na ang araw ng paghatol ng Panginoon. Blow the trumpet in Zion. Sound the alarm on my holy hill. Let all who live in the land tremble, for the day of the Lord is coming, it is close at hand. So bakit po natin binasa yung mga ilang halimbawa kung paano po gamitin ang salitang trumpeta? Dahil kung hindi ho natin titignan kung paano po gamitin ang salitang trumpeta sa Lumang Tipan, how do we interpret this? Bakit may hawak po na 7 trumpeta ang 7 anghel? Para makapagbigay ho ng pagpupuri sa Diyos? Para ho magbigay ng babala? O para i-alarm sa mga masasama na dumating na ang araw ng Panginoon na parurusahan niya ang masasama? And the context, of course, is a reference to judgment. So makikita ho natin sa mga darating po na Friday kung lolobin po ng Diyos, dahil may 7 trumpeta na patutunugin ng mga anghel, ang bawat trumpeta ay may kinalaman sa pagwasak po ng Diyos sa mga resources o kabuhayan ng mga taong masasama. Minsan naiisip natin kapag dumating po ang matinding pag-uusig, mauubusan po tayo ng mga resources upang tayo po ay mag-survive. Maubusan po tayo ng pagkain, maubusan po tayo ng mga iinumin o maiinom. Pero ang totoo mga kapatid, ang mga kawawa ho talaga ay yung mga masasama. Kapag pinag-aralan po natin kung paano po magalit ang Diyos pagdating na patunugin ang bawat trumpeta, na kung tawagin po the trumpet judgment. So here, we must understand
that these 7 angels, mga agents po sila ng Diyos at patutunugin po nila ang kanyang trumpeta. At ang nilalarawan po ng mga trumpeta, ang bawat trumpeta, meron po silang tinataglay na parusa laban sa mga masasama. So with that being said, dito naman po tayo sa Revelation chapter 8, verse 3. Revelation 8, verse 3. Sabi po ng Biblia, may isa pang anghel na lumapit sa altar. Dala ang isang gintong lalagyan ng insenso. Binigyan siya ng maraming insenso para maisama niya sa mga dalangin ng lahat ng mga pinabanal ng Diyos at maihandog sa gintong altar sa harap ng trono. So ngayon, pagkatapos po na makita po ni Juan ang 7 anghel na may 7 trumpeta, may nakita na naman ho siya in the content of the 7th seal. Unang-una, he saw an altar. Pangalawa, he saw a censer, or kung tawagin, frankincense. Okay? So ito po ay isang lalagyan na ginagamit po ng mga pare upang magkaroon ng usok. Natatandaan niyo po ba sa panahon po ng mga Levita, inutusan po sila ng Diyos, lalo na in the book of Exodus, that yung frankincense po nito na ginaganon ho, they swing this. Nilalagyan muna po ito ng charcoal, or we could say apoy mula po sa altar. And habang ginaganon po nila ito, yung usok ay kumakalat. Ngayon, may nilalarawan po yung usok in the Old Testament. And that was a reference to God's presence. It was a reference, mga kapatid, to prayer. And sometimes it was a reference to God's approval of sacrifice. Kagaya po ng ating mga minamahal po na mga mga Katolikong Romano. Makikita ho natin ginaganong-ganon ho nila yung frankincense, right? So yan din po ang nakita ni Juan. So he saw a censer, he saw an altar, pero sabi din po ng Biblia in verse 3, binigyan yung anghel ng maraming insenso para maisama niya sa mga dalangin ng lahat ng mga pinabanal. So itong censer or frankincense na binabanggit po in Revelation 8:3, hindi siya literal. Hindi rin siya literal. Bakit ho? Dahil hindi mo mailalagay literally ang panalangin ng mga tao in the censer. So meron po siyang nilalarawan. So we can say, ang nilalaman po ng censer is prayer of the saints. Now it's fascinating dahil kung babasahin po natin ang Revelation chapter 5, nabanggit na po ito in Revelation 5 verse 8. Tignan niyo po nakalagay. Revelation chapter 5 verse 8. Sabi po ng Biblia, nang kunin niya iyon, lumuhod sa harap ng tupa ang 4 na buhay na nilalang at ang 24 na namumuno at sumamba sa kanya. Ang bawat isa sa kanila ay may hawak na gintong sisidlan na puno ng insenso na siyang panalangin ng mga pinabanal. So in Revelation 5, sabi po dito, ito po ay sisidlan. Pero kanina, yung nabasa po natin in Revelation 8, it's in a census. So ano ba talaga? We can say, yung eksena na nabasa po natin in Revelation 5:8 at yung eksena na nabasa po natin in Revelation 8 ay iisang eksena lamang pero ipinresinta sa ibang anyo. Yun yung tinatawag na recapitulation. May isang eksena sa isang kabanata na inulit na naman po sa isa pang kabanata pero sa isang o ibang presentation. So now the question is, bakit po hinalintulad ang usok mula po sa insenso or we could say census
or censer sa panalangin ng mga pinabanal. Saan po na naman humuhugot si John dito? Bakit hinalintulad po yung usok na lumalabas po from the censer bilang isang larawan ng panalangin ng mga pinabanal? Basahin po natin dito sa aklat ng Salmo 141. Sa aklat ng Salmo, lahat ng hinuhugutan po, o pinaghuhugutan rather, ng Book of Revelation is from the Old Testament. Psalm 141 verse 1 and 2. Tignan niyo po ang nakalagay. Salmo 141 verse 1 and 2. Panginoon, tumatawag ako sa inyo. Agad niyo kong tulungan. Dinggin niyo ang panawagan ko sa inyo. Tanggapin niyo sana ang dalangin ko bilang insenso. Ang pagtataas ko ng aking mga kamay bilang handog panggabi. Now let's pause here for a moment. Kung ikaw ay kinasihan po ng Diyos na makita ang mga pangitain na ito, iisipin mo maaari, bakit humugot po ang banal na Espiritu sa aklat ng Salmo 141? Bakit siya humugot doon? Yung Salmo 141 ay tumutukoy po sa panalangin ni Haring David. At ano po ang nangyayari sa Salmo 141 nung nananalangin si David, nung sabihin po niya, tanggapin niyo sana ang dalangin ko bilang insenso. Bakit niya sinabi yon? Sinabi ho ni Haring David po yun dahil nung panahon po nung maisulat niya ho ito, siya po ay nakaranas ng pag-uusig. Tingnan niyo po yung nakalagay dito sa talatang 5. Verse 5, ibaba po natin ang basa sa talatang 5. Tatanggapin ko ang parusa at pagsuway ng taong matuwid dahil ginagawa nila ito ng may pag-ibig at pagmamalasakit sa akin. Ito'y parang laki sa aking ulo, pero sa masasamang tao ang laging kong panalangin ay laban sa kanilang masasamang gawain. So dito ho natin makikita that habang isinusulat po ni Haring David ang prayer po na ito, siya po ay nasa oras ng pag-uusig. Inuusig ho siya. So ngayon, ang tanong, kung maibabalik po natin, bakit dito humugot ang revelation? Dahil ano po ba ang nararanasan ng mga mananampalataya sa mga tao sa mundo? Pag-uusig. At kung natatandaan po natin, nung mabuksan ang ikalamang selyo, di ba nakita ho natin yung mga kaluluwa na sa ilalim ng altar? Ano po ang kanilang daing? Panginoon, kailan niyo po hahatulan yung mga pumatay sa amin? So ngayon, kung pagdidikitin po natin yung usok na lumalabas po sa censer, maaari yung prayer of the saints ay bumabalik na naman dun sa daing na mga Kristiyano na pinatay o inusig dito po sa mundo. In other words, ang nilalarawan po of the prayer of the saints po dito ay lahat ng mga Kristiyano na inuusig dahil sa kanilang pananampalataya. Yan ang nilalarawan po niyan. Pero ang tanong, bakit may altar? Bakit hindi na lang censer ang banggitin? Bakit may altar pa? Dahil in your own time, kapag binasa niyo po ang Exodus, chapter 30, kung babasahin niyo po yung buong chapter na yan, dito ho natin makikita mga kapatid, na nung ginawa po ng Diyos o inutos ng Diyos kina Moises, na ito yung dapat gawin kapag itinayo na at binuo yung altar, or yung altar rather, kailangan may censer. At yung ilalagay mo dun sa ibabaw ng altar is a way of showing sacrifice to God. Pero ang tanong din po dito, nasaan po ang posisyon ng mga Kristiyano na pinatay in Revelation 6? Nasa ilalim ng altar. Sila yung naging handog alang-alang po sa Diyos dahil sa kanilang pananampalataya. So ngayon, yung panalangin ng mga pinabanal ay nagiging, we could say, offering to God na kanyang tatanggapin. At ano po ang itsura po ng tanggapin ng Diyos
ang panalangin ng mga pinatay na Kristiyano. Nung sinagot ng Diyos ang panalangin ng mga Kristiyano, ang naging resulta po nito ay pagbibigay parusa sa mga gumagawa ng kasamaan. So we can say lahat ng ating panalangin ayon po sa Revelation ay parang isang usok na nagbumula po sa insenso from the censer na tinatanggap po ng Diyos at balang araw, sasagutin niya po ito sa araw ng paghuhukom. So ngayon, kung babalikan po natin ang Revelation 8, sabi po dito sa talatang 4, Revelation 8 verse 4, look what it says. Excuse me. Mula sa kamay ng anghel ay pumailalang sa harap ng Diyos ang usok ng insenso kasama ang mga panalangin ng mga pinabanal. Pagkatapos, kumuha ang anghel ng mga baga sa altar at pinuno ang lalagyan ng insenso at inihagis sa lupa. Now, may nabanggit na naman yung salitang inihagis saan? Sa lupa. So yung usok na lumalabas po dito sa censer are the prayers of the saints. Pero napansin din po natin sa verse 5, kumuha po yung anghel mula sa altar at pinuno po ito ng usok upang ihagis sa mundo. Have you ever wondered why? Bakit niya ginawa yon? At pangalawa, meron po ba itong kaugnayan ulit sa lumang tipan? Basahin po natin ang Ezekiel chapter 9, beginning at verse 9. Ezekiel chapter 9, beginning at verse 9. Tignan niyo po ang nakalagay. Ezekiel chapter 9, verse 9. Sabi po ng Biblia, sumagot siya sa akin, sukdulan na ang kasalanan ng mga mamamayan ng Israel at Huda. Sukdulan na ang patayan sa lungsod at wala ng katarungan. Sinasabi pa nilang, hindi na tayo pinapansin ng Panginoon. Itinakwil na niya ang Israel. Kaya hindi ko na sila kahabagan. Sa halip, gagawin ko rin sa kanila ang ginawa nila sa iba. Bumalik sa Panginoon ang taong nakadamit ng telang linen at may panulat sa bewang at sinabi, nagawa ko na po ang ipinapagawa ninyo sa akin. Chapter 10. Habang nakatingin ako, may nakita ako parang isang trono na yari sa batong safiro. Nasa itaas ito ng takip na kristal sa itaas ng ulo ng mga kerubin. Sinabi ng Panginoon sa taong nakadamit ng telang linen, pumunta ka sa gitna ng mga gulong sa ilalim ng mga kerubin at punuin mo ang mga kamay mo ng baga at isabog mo sa buong lungsod. At nakita kong pumunta siya. Now, may natatandaan po ba tayo nung binasa po natin ang Ezekiel chapter 9 nung last Friday? Yung eksena na nakita po natin ng Revelation 7, di ba, bago po ibuhos ng Diyos ang kanyang galit, tinatakan muna ng Diyos sa pamagitan ng mga anghel ang lahat ng mga alipin ng Diyos. Pero ang tanong, saan po siya humuhugot sa lumang tipan? Ezekiel 9. Yung taong nakadamit ng magandang telang linen, siya yung nagbibigay tatak sa mga hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyosan sa panahon po ni Ezekiel. Ngayon, pagpasok po natin sa chapter 10 ng Ezekiel, pagkatapos po niya tatakan yung mga hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, ang inutos ng Diyos doon sa taong may magandang telang linen, kunin mo yung insenso at punuin mo ng usok at apoy. And then pagkatapos po ito, saan po niya ihahagis? Sa mga tao sa Jerusalem. So ang tanong, ano po ba ang ibig sabihin sa Ezekiel na ihagis mo yung apoy sa Jerusalem? Well, kung ikaw ay palabasan ng lumang tipan, ano po ba yung mga lugar na sinunog ng Diyos gamit ang apoy?
Sodom at Gomorrah. Ano pa ho? Well, we can also say sa panahon po ng Ezekiel, ang nilalarawan po ng apoy na hinahagi sa Jerusalem ay yung galit at parusa ng Diyos na darating sa kanila. Kung sa Ezekiel chapter 10, humuhugot po ang Revelation 8:5, then ano pong ibig sabihin nung inihagis po ng anghel ang insenso na punong-puno ng apoy? It means, magsisimula na po ang parusa ng Diyos sa mga masasama. Yun ang ibig sabihin po nun. Now, tuwing nakikita po natin ang rainbow, ano po ang nilalarawan po nun? Kasunduan. Na kailanmay, hindi na po lulunurin ng Diyos ang buong mundo gamit po ang tubig. Pero hindi nangako ang Diyos na hindi niya wawasakin ang mundo gamit ang apoy. Kung babasahin po natin ang 2 Pedro Kapitulo 3, tignan niyo po ang nakalagay po dito. 2 Peter chapter 3, verse 7. 2 Pedro Kapitulo 3, talatang 7. Tignan niyo po ang nakalagay. Sabi po ng Biblia, sa pamagitan din ng kanyang salita, itinakdang tupukin ng Diyos sa apoy ang kasalukuyang langit at lupa sa araw ng paghuhukom at paglipol sa masasama. So ayon po kay Pedro, kung ginamit po ng Diyos ang kanyang salita upang lunurin ang mga masasama sa panahon ni Noah, ang kanyang salita din ang magbibigay po ng parusa sa pamagitan po ng apoy sa araw ng paghuhukom. And in Revelation, this is interesting. Kung babasahin po natin ang Revelation chapter 20, basahin po natin ang Revelation chapter 20, may eksena din po patungkol po sa tinatawag na apoy. Verse 7. Revelation chapter 20 verse 7. Tignan niyo po ang nakalagay. Excuse me. Pagkatapos ng 1,000 taon, pakakawalan si Satanas mula sa kanyang bilangguan. Lalabas siya at dadayain ang mga bansa sa buong mundo, natatawaging Gog and Magog. Titipunin sila ni Satanas at isasama sa pakikipagdigma sa mga mananampalataya. At ang matitipon niyang mga sundalo ay kasindami ng buhangin sa tabing dagat na hindi kayang bilangin. Kakalat sila sa buong mundo at paliligiran nila ang kampo ng mga banal at ang mga pinakamahal na lungsod. Pero pauulanan sila ng Diyos ng apoy mula sa langit at mamamatay silang lahat. So what do you find here? Kung pagsasamahin po natin ang Ezekiel chapter 10, Revelation 8, 2 Peter 3, and Revelation 20. What do they all have in common? Sa araw ng Panginoon, final judgment, susunugin po niya ang mga masasama. Now, pinagdedebatehan po ng mga eskolar kung yung apoy na binabanggit po dito ay isang literal na apoy o isang larawan lamang ng galit ng Diyos. Kung sasabihin po nating literal, may ebidensya po talaga sa Biblia, kagaya po ng Sodom and Gomorrah, talagang pinaulanan po ng Panginoon ang Sodom and Gomorrah ng literal na apoy. So talagang walang problema, walang kaso kung literal ho ito. Pero may pinabanggit din po ang Biblia, ito naman po ang pinangahawakan ng ibang Kristiyano, na hindi po ito literal na apoy, kundi ang nilalarawan po ng apoy dito ay yung galit ng Diyos sa araw ng paghuhukom. At bakit yan po ang kanilang paniniwala? Dahil unang-una, tuwing may binabanggit po ang Revelation ng mga ilang elemento o masasabi po natin substance, hindi siya literal, kundi may nilalarawan. Pangalawa, ang nilalarawan po minsan ng apoy sa buong Biblia ay ang galit ng Diyos. Halimbawa, God is a consuming fire. So, whether it be literal
or whether it be figurative, hindi pa rin nababago ang kahulugan. Kasi ang nilalarawan po ng apoy, kung literal man o hindi, ay galit pa rin ng Diyos. Na bago ho tayo matapos mga kapatid, kung babalikan po natin ang Revelation 8 verse 5, pagkatapos po na inihagis po ito sa lupa, may mga ilang bagay na nabanggit po dito na naging, masasabi po natin, kasunod nung judgment. Sabi po dito in verse 5, at pinuno ang lalagyan ng insenso at inihagi sa lupa, at bigla namang kumidlat, kumulog, umugong, at dumindol. Now, I want to show you something here. Because you're going to see something that's very, very interesting. Kanina, sinabi po sa Revelation 8, ano po yung apat na binanggit po dito? Kumidlat. Ano po yung sumunod? Kumulog. At lumindol. Now, remember, yung apat po na ito ay nabanggit in Revelation chapter 8. Okay? Pero mapapansin po natin, hindi ang Revelation chapter 8 is the first time we see these elements. Nabanggit po ito sa presensya ng Diyos in Revelation chapter 4. Kung titignan po natin ang Revelation chapter 4, and let's do a comparison. Revelation chapter 4. And let's begin in verse 5. Revelation 4 verse 5. Sabi po dito, mula sa trono'y kumikidlat, kumukulog, at may umuugong. So here, we could say, umuugong, kumulog, at kumidlat, ang nabanggit po sa Revelation chapter 4, verse 5. Tatlo lang ang binanggit sa Revelation 4:5. Pero ang wala ho doon ay yung salitang lumindol. Bakit kaya? Makikita ho natin mamaya. Ngayon, basahin naman po natin ang Revelation chapter 11. Revelation chapter 11, verse 19. Revelation chapter 11, verse 19. Sabi po ng Biblia, pagkatapos, binuksan ang templo ng Diyos doon sa langit, at naroon sa loob ang kahon ng kasunduan, kumidlat, kumulog, umugong, lumindol, at umulan ng yelo na parang mga bato. So hindi na apat, 5 na. So in Revelation chapter 11 verse 19, ang nilagay po dito is hailstone. Wala po yan sa Revelation 4, wala din po yan sa Revelation 8. So in other words, kung magsisimula po tayo sa Revelation 4, tatlo lang nabanggit. And then when you go to Revelation 8, may dinagdag na isa, lindol. When you get to Revelation 11, may dinagdag na naman. Parang yelo na bato. Now, the last instance that we see, mga kapatid, ng gaytong klaseng pattern in Revelation is found in chapter 16. Revelation chapter 16, verse 18. Revelation 16, verse 18 to 21. Tignan niyo po yung nangyayari. 16, 18 to 21. Pagkatapos, kumidlat, kumulog, umugong, at lumindol ng napakalakas. Walang ganoong kalakas na lindol sa buong kasaysayan ng tao. Iyon ang pinakamalakas sa lahat. Ang dakilang lungsod ng Babylonia ay nahati sa 3, at ang mga lungsod sa lahat ng bansa ay nawasak.
tinupad ng Diyos ang sinabi niya tungkol sa mga taong nakatira sa lungsod ng Babylonia. Kaya dumating na sa kanila ang parusa ng Diyos dahil sa matinding galit niya. Naglaho ang lahat ng isla at naglaho rin ang mga bundok. Inulan ang mga tao na malalaking tipak ng yelo na tumitimbang ng 50 kilo bawat tipak. At nilait ng mga tao ang Diyos dahil sa matinding salot na iyon. Now, according to Revelation 16, you have all of it. Lahat nabanggit po sa Revelation 16. Now, you might be asking the question, bakit sa Revelation 4, 3 lang nabanggit? Revelation 8, 4 nabanggit? Revelation 11, 5 nabanggit? Revelation 16, lahat na binanggit. What's happening? Well, what we are seeing, mga kapatid, kaya nagkaroon po ng kidlat, ugong, at masasabi po natin kulog in Revelation 4, dahil we could say that progressively ipinapakita po ng Diyos yung mga susunod po na parusa na magiging kahihinatnan ng mga taong ayaw sumamba at magsisi sa Kanya. Now, hindi na po naulit yung mga elemento na ito na yung kahulian. So, the question is, saan po sila papunta? Revelation 20, verse 11 to 15. Ano po ang nilalarawan ng lahat ng ito? Final judgment. So kaya pala, nagsimula muna sa 3, Revelation 4, nadagdagan ng isa, Revelation chapter 8, nadagdagan pa ng isa pa, Revelation 11, at pinagsama na po lahat, Revelation 16, dahil meron po sila pupuntahan. Meron po silang nilalarawan. It's progressing papunta sa Great White Throne Judgment. Now, how do we know this? Revelation 16, sabi po ng Biblia, naglaho ang mga bundok, naglaho ang mga isla. Ano po ba nangyari dito sa Revelation 20 verse 11 to 15? Biglang nawala ang kalangitan. Biglang nawala ang isla. Ang ibig sabihin, walang maitatago ang mga tao sa araw na iyon. Parurusahan sila ng Diyos. Sa madaling salita, ang kabuuan po ng Revelation chapter 8, ito ang mararanasan ng mga tao na wala kay Kristo. Hindi pag-ibig ng Diyos ang kanilang kahihinatnan. At yan ay madalas po natin naririnig, ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay pag-ibig. Nauunawaan naman ako ng Diyos. Maunawain ang Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig. Totoo po yun. Pero kung pag-aaralan po natin ang mga katangian ng Diyos, hindi natatapos lamang sa pag-ibig. Ang Diyos po ay hukom. Ang Diyos po ay matuwid. Ang Diyos po, bagamat siya ay Diyos ng pag-ibig, siya po ay Diyos ng kabanalan. At balang araw, mga kapatid, wawasakin at hahatulan po niya ang lahat ng gumagawa ng masama. So ano po ang application po nun sa atin? Mapalad tayo na namatay si Kristo para sa atin. Mapalad tayo dahil po sa biyaya ng Diyos, pinili niya ho tayo bago pa man likhain ang mundo. Hindi dahil may nakita siya kabutihan sa atin. Kundi mga kapatid, ito ang kanyang pasya at kalooban. Minahal ka ng Diyos, pinili ka ng Diyos, namatay si Kristo para sa inyo, para balang araw, matakasan po natin yung galit ng Diyos sa araw ng paghuhukom. May mga kakilala po ba tayo, mga kapatid, na hindi mananampalataya? May mga kakilala po ba tayo na mga kamag-anak po na wala kay Kristo? May mga kakilala po tayo na katrabaho, kapitbahay, kaibigan, na hindi pa ho nababahagian ng Ebanghelyo. Yan po ang kanilang mararanasan balang araw kung hindi ho sila magsisisi. Kaya ipanalangin po natin sa Diyos na mabuksan ang puso ng bawat tao na ating po babahagian dahil sila ang pinakakawawa
sa lahat ng tao sa mundo. Yung mundo, naaawa sila sa atin eh. Pero hindi, mga kapatid, tayo dapat ang maawa sa kanila. Dahil maari, mayaman po sila dito sa mundong ito. Pero ang kayamanan na walang buhay na walang hanggan ay walang kabuluhan. Mahirap man po tayo o hindi, worldly wise, sumasa atin si Kristo. And that is the most important thing. Pwede po ba maranasan ng Kristiyano yung mga nabanggit po dito? Never. Bakit po? Dahil ang lahat ng tupa ng Diyos, nangako si Kristo, wala kahit ni isa ang mawawala mula sa kanyang kamay. Pero yung mga nagpapanggap na Kristiyano, iba yung Kristiyano sa nagpapanggap. Ang nagpapanggap na Kristiyano, nag-aanyong Kristiyano, maaring nagsasalita ang Kristiyano, mukhang Kristiyano, pero hindi namumunga. Yan yung mga taong, kapag hindi ho sila nagsisi, kasama po sila sa mga nabanggit nung binuksan po ang ikapitong selyo. Pero sa mga na kay Kristo Jesus, purihin po natin ang Panginoon. Because there is no more condemnation to those who are in Christ Jesus. No more condemnation. Kaya purihin po ang Panginoon, mga kapatid. Kaya nawa po meron po tayo natutunan sa ating pag-aaral in Revelation 8, verses 1 to 5. At sa mga susunod po na Friday, kung lolobin po ng Diyos, tatalakayin po natin yung remaining verses patungkol po sa trumpet judgment. Ano po ba ang koneksyon ng trumpet judgment sa panahon ni Moises? Yan po ay pag-aaralan po natin, Lord willing, next Friday. So with that being said, meron po ba tayong mga katanungan nitong gabi sa ating mga napag-aralan? Related o hindi related sa ating mga napag-usapan po today? Meron po ba tayong mga katanungan? Yes, po. Di ba meron din Excuse me. Sa Biblia na celebration? Excuse me. Meron po, yeah. Meron po. May kinalaman din dyan sa ano? O wala? No, kasi ang Revelation 8 ho puro judgment na ho siya eh. Yeah. So, we know it's judgment dahil unang-una, makikita po natin next Friday, yung mga nadamay po na lugar dito po sa mundo on that final day, talagang hindi natin masasabi blessing eh. It's judgment po talaga. And remember, nagkaroon po ng katahimikan ng kalahating oras. So that means that in the Old Testament, ang nilalarawan po ng being silent is judgment din. Okay? Anyone else have any other questions this evening sa ating mga napag-usapan, napag-aralan? Nay. Anong bansa po yung Gog and Magog? Gog and Magog. Now, yung Gog and Magog, Nay, hinugot po yan sa Ezekiel 38 and 39. Now, ang Ezekiel 38-39, I'll just give you yung theory. May mga iba na nagtuturo that ang Gog and Magog, tumutukoy po daw yan sa Russia. Pero we must understand, ang ibig sabihin po ng Gog and Magog is north and south. So ang tanong, ano po ang north and south na binabanggit po dito? Well, kung titingnan po natin ang Ezekiel, chapter 37, tumutukoy po sa Israel. Chapter 38 and 39, tumutukoy po, magkakaroon na matinding digmaan in Gog and Magog. Pero yung ibig sabihin po ng Gog and Magog is north and south. Pero ang tanong doon, north and south of what? Ng Israel. So, kung north and south po ang Magog and Gog ng Israel, hindi siya pa pwede sa Russia. Kundi yung mga malalapit na lugar that is north or south ng Israel. Kasi doon nakatuon po yung pangitain eh. So, ang ginagawa ho ng iba, yung Gog and Magog, nilalagay po nila doon sa Russia. Meron naman nagtuturo that yung Far East, tumutukoy daw sa Pinas o sa China. So, hindi natin pwede sabihin, yun ang tinatawag na newspaper theology or eschatology. Humuhugot sila sa newspaper, pero malayo doon sa konteksto po ng tema na dumatipan. So, Gog and Magog, masasabi ko lang po, north and south ng Israel. Kung ano man po yung lugar po na yon, yun na ho yun. Yun na po yun. Okay? Hindi natin masasabi Russia ho yun. Okay? Okay, anyone else
have any, Brother June? So, sino yung North and South end? It's really hard to tell, Brother June. There's a lot of suggestions, but whatever the case might be, I mean, usually north, tuwing binabanggit po yung salitang north in the prophets, minsan tumutukoy po siya sa Babylon, minsan tumutukoy po siya sa mga ibang lugar. So it's very hard to say. Very hard to say. Okay. Pastor, bakit nila napili yung yung Magog sa Russia? Ano ang kinalaman na yun? Bakit yun ang inaano ng ibang mga preacher? Kasi kapag may nababalitaan po sa TV na may kahawig sa Biblia, yun na daw yun. Pero yung ba yung nasa north din ba siya ang Russia? It's north, pero we could say the exact same thing. We're part of Northern America. So bakit hindi tayo maituturing Gog and Magog? Right? So ganun din for Russia, ganun din sa mga northern parts of whatever country that might be. And I think the best answer po dun, Brother Joel, kung ang tinutukoy po dito ay yung mamamayan po na Diyos literally, at may binabanggit north and south ng lugar na yon, it's only within those parameters. Hindi ba ang Judah is south and then ang Israel bandang north? Galilee is north. Galilee po is north. Pero we have to understand, Judah and Galilee, lahat ng mga lugar po na yan ay parte pa rin po ng Israel. Which means sila yung inuusik po ng mga ibang bansa. Okay? Now, bago ho tayo mag-ano ng isa pang katanungan, nakalimutan ko po bigyan ng sagot yung katanungan po ni Brother Alson. And that was in Luke chapter 23. Luke chapter 23. Talatang 30, Luke chapter 23 verse 30 to 31. Ito po ay hindi ko po nabigyan ng sagot last Friday at nais ko lang po mailinaw ho ito. Sabi po ng Biblia sa Lucas 23, talatang 30 hanggang 31. Sa mga araw na iyon ay sasabihin ng mga tao sa mga bundok at sa mga burol, tabunan ninyo kami. Sapagkat kung ginawa nila ito sa akin na walang kasalanan, ano pa kaya sa mga taong may kasalanan? For if people do these things when the tree is green, which is ripe and fruitful, what will happen when it is dry? No, so, nung pinag-aralan ko ho ito, ang ibig sabihin pala ng kawikaang ito, it's actually a proverb sa panahon po nila Kristo. And the Jewish proverb meant that in the context po ng paggamit po ni Kristo, kung pinintulutan ng Diyos na parusahan po ang kanyang anak na wala namang kasalanan, na itinuring isang puno na malago, because He's the true vine, ano kaya mangyayari sa mga taong hindi namumunga sa araw ng paghuhukom? Yun ang ibig sabihin po niyan. So kung si Kristo na malago na puno ay pinurusahan po ng Diyos alang-alang po sa atin, ano kaya po ang gagawin ng Diyos sa mga hindi mabunga na tao o hindi lumalago na walang pagsisisi? So yun ang ibig sabihin doon, kapatid. So the dry people there are referring to those who have unbelief towards Christ. Yeah. Okay? Anyone else may mga katanungan po sa ating mga napag-aralan? Pastor, yung nangyayari ngayon sa Israel, where do you think we could read that? What chapter in Revelation we could na sasabihin natin na pangyayari na? Yeah. The difficult thing po about Israel right now, totoo ngayon nagkakaroon po ng gera sa Israel. Pero bago pa ho dumating yung 2024-2025, marami na po gera na nangyayari sa Israel eh. So, hindi ho natin pwede sabihin, hindi ko ho sinasabi na sinasabi nyo ho, pero para lang po sa iba, iginigit po nila that kapag may makikita ho sila sa TV, nakahawig po sa Biblia, yun na ho yun. Pero ang problema, kapag sinabi ho natin, look, binabanggit sa TV, may lindol, natutupad na yung sinasabi ng Biblia. Pero ang tanong, which lindol? Maraming lindol na naganap po throughout history eh. May lindol na naganap po sa Laodicea noong mga 60 AD. Bakit hindi natin isama yon? Bakit kailangan sa taon na ito?
Pangalawa, yung nangyayari po sa Israel, masasabi ho natin, it's a long-term battle that's been going on for hundreds of years. Pero hindi ko ho sinasabi, walang plano ang Diyos sa mga pinili po niya na Hudyo. Gayunpaman, kung babasahin po natin ang Roma 11:26 hanggang 29, malinaw na tinuturo ho doon. May plano ang Diyos sa mga pinili po niya na Hudyo, pero hindi yung buong bansa ay maililigtas. May mga pinili ang Diyos na mga Hudyo mula sa Israel na kanyang ililigtas, pero hindi lahat. Kasi malinaw ho, hindi lahat na nagmula sa Israel ay mga tunay na Israelita, kundi yung mga sumampalataya lamang kay Kristo. So kung ano man po nangyayari ho doon, ang dapat ho natin ipanalangin, Panginoon, kung may mga pinili ho kayo doon, ingatan niyo ho sila. At kung may mga tao pa ho na lalapit sa inyo upang magsisi, pinapanalangin din po namin ang kanilang kaligtasan. Hindi ho natin pwede sabihin sa Diyos, Panginoon, tigilan niyo na po lahat ng gera kasi nakasaad na po yun sa Biblia. There will be wars and rumors of wars. Kahit mag-ayuno ho tayo ng 50 days, nakasaad na po yun sa Biblia. Hindi naman po sa nagiging insensitive, pero talagang we have to declare what the Bible says. Hindi natin maiiwasan yung mga gera. Mangyayari po talaga. Kasi nga, napag-usapan namin ito kanina eh. Sabi nga niya sa akin, kailangan mapangyari yun eh. Of course, yeah. Kailangan mapangyari yung sinasabi sa Biblia na pinakikita lang na malapit na talaga siyang dumating. We just don't know when, right? Pero yan ang the signs are here. Katulad nung yung Euphrates River ba yun? Sure. Ngayon, nusbong ang tubig. Eh yun eh, isang palatandaan din, di ba sa aklat din ng Revelation. So, talagang napakalapit na. The thing about yung Euphrates po doon, doon sa Revelation, may binabanggit po that yung Euphrates River ay tutuyo, pero bago po matuyo ho yun, may apit na anghel na lalabas po from underneath. So, kung ano man po nangyayari doon sa Euphrates River, we also have to give account that kasama po doon sa pagtuyo po nung ilog na yun or whatever that river might be, may binabanggit din po 200 million demon spirits that will be a part of that. So kung natuyo po ang Euphrates River pero hindi din po natin nakikita yung mga ibang detalye, then we can safely say that hindi siya talaga yung katuparan na yun. Because in the Bible, kapag may isang eksena na ganap, hindi po pwede isang banda lang. It has to be the whole thing. So kagaya po nito, kapag naging pula po yung buwan, iniisip ng mga tao, yan na, natupad na yung sinasabi ng Biblia. They're missing the point. Kasi hindi lang po natapos lang sa naging pula yung buwan eh. Nagbabaksakan din ang mga bituin. So they're missing that point. Tinitignan lang po nila yung isang angulo lang, pero hindi nila nilalahat. And in the Bible, magkakasama po yung mga yon. Okay? Magad lang ako, Pastor, kasi kapag ka nakakarinig tayo ng mga ganyang we should not panic. No. Kasi makakarinig tayo na, andyan na yan. Kailangan maganda na tayo ng mga ganito, ganyan. Para kung ano man ang mangyari, may nakatabi na tayo. Kaya nga payo ko dito sa Excuse me. kung meron mang pangyayaring ganyan, magtiwala ka lang ako sa Diyos. Kasi kahit umakit ka sa bundok kung nakatakda na buhay mo, ako nandito, hindi pa, mauuna ka. Yeah. Kaya, yung panghawakan natin yung sinasabi ng Biblia. Saka ho, ang nagiging misconception po sa pag-aaral ng Revelation is that natatakot po ang mga Kristiyano na basahin po ang aklat na ito dahil malalim daw, nakakatakot, etc. Pero, kung babasahin lang po natin ang Revelation 1, verses 1 to 4, sabi, ini-encourage po ni John na basahin ng iglesia ang aklat na ito. Bakit po? Dahil hindi ito nakakatakot sa mga nakay Kristo. Nakakatakot ho ito sa mga hindi mananampalataya. So habang pinag-aaralan ho natin ito, mapapawaw talaga tayo, wow, ganun pala magalit ang Diyos. Pero hindi tayo kagaya po ng mga iba sa labas na pag wala si Kristo sa ating buhay, talagang matatakot tayo. Kasi this was meant to give an encouragement to the church. Okay?